Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Bata pang master yun, ano ang balak mong piliin? Tanong ni Wan Yiqian. Ang espada ng tunay na dragon, sagot ni Yun Xiao ng walang pagdadalawang isip, ito ang espada ng tunay na dragon. Nagbago ang mga mukha ng marami at naging labis na hindi kaaya-aya malinaw na nais din nila ang espadang iyon. Lumipad agad si Yun Xiao at nagsimulang gumala sa buong espasyo ng sobrang bilis. Nakatingin ang lahat sa kanya nang hindi kumukurap. Matapos ang oras na katumbas ng pagpakulo ng isang tasa ng tsaa, bumalik si Yun Xiao sa ibabaw ng barkong pandigma na may hindi magandang ekspresyon. Wala dito ang espada ng tunay na dragon. Ano? Nagulat ang lahat. Natigilan si Wan Yiqian at mabilis na nagsabi, imposible walang nakapasok sa lihim na kayamanang ito mula nang pumasok ang ating mga ninuno. Siyempre, tumanggo si Nankoyu, hindi pa nababasag ang cloud formation sa labas at wala tayong susi, mahirap talagang makapasok. Posible bang masyadong mahigpit ang pagkakasil sa espada ng tunay na dragon kaya hindi mo ito naramdaman? Kinuha ni Yun Xiao ang isang jade slip, May 1773, kayamanan na nakatala sa mga talismang ibinigay ni kapatid Yiqian noon. Kinuha ng ninuno ninyo ang 500 piraso kaya dapat may 1273 na natira, ngunit dito ay 1,263 lang, may 10 nawawala. Pagkasabi nito agad na gumamit ng divine sense ang lahat at nakita nilang tama may 1263 lamang na piraso. Napatingin ang lahat kay Wan Yiqian. Nagtanong ito ng balisa, paano nangyari ito? Hindi maaaring mali ang tala ng aming ninuno. Bagaman lahat ng 1,773 kayamanan ay bihira at maituturing na pinakamataas na antas. Paliwanag ni Yun Xiao, 32 lang ang tunay na nakakaakit. Ang halaga ng mga iyon ay higit sa lahat. Ang ninuno ng pamilyang Wan ay kumuha ng 20 sa 32 na iyon, kaya 12 lang ang natira. Ang dahilan kaya kayo nakipagsapalaran sa martial competition na ito ay para sa mga iyon, ngunit ang 10 sa 12 ay nawawala. Ano? Mas lalong nagulat ang lahat. Nagbago ang mukha ni Nankoyu. Gaano ka kasigurado yang Master Yun? Kasigurado. Malamig na sagot ni Yun Xiao. Ang mahiwagang mata ng batang master na ito ay malinaw na nakakakita sa loob ng mga seal. Sa tingin mo ba hindi ako sigurado? Nakatitig ngayon ang lahat kay Wan Yiqian. Marami ang may nakatagong intensyong pumatay. Nanlamig ang katawan ni Wan Yiqian pero agad ding kumalma, hindi pa kailanman nakapasok ang matandang ito sa lihim na kasulatan. Kahit magkaiba ang tala sa appendix, hindi dapat ako sisihin. At sino sa inyo ang makapagsasabing makukuha ninyo ang mga kayamanang iyon? Sa karamihan ang makakuha ng 1,000 ay malaking biyaya na. Tama si kapatid Yiqian, hindi siya dapat sisihin, sabi ni Nankoyu. Nag-isip ang lahat at napagtanto nilang totoo, kahit nandoon ang 10 kayamanan wala rin silang kakayahang kunin ang mga iyon. Ano ang dalawang natitira? Tanong ni Yin Hui. Kahit pangatlo siya sa ranggo, kung hindi siya piliin ni Ao Waksan, may tsansa pa siya at halatang may magandang ugnayan si Yun Xiao kay Xiao Hong at Muzuang, kaya maaari niyang ipaubaya kay Yun Xiao ang pagpili. Ethereal Mystical Book at Magic Stones, sagot ni Yun Xiao. Napatalo ng puso ng lahat. Kahit dalawang bagay na iyon lamang napakahalaga na. Lalo na ang Ethereal Mystical Book, tiyak na isang peerless cultivation technique. Maging ang matinding body tempering technique ng pamilyang Ao ay nagmula rito, kaya tiyak nakapana-panabik. Alin ang pipiliin mo, yang Master Yun? Tanong ni Muzuang. Hindi siya nang hinayang sa pagkawala ng 10 Supreme Treasures dahil ang unang pagpili ay kay Yun Xiao. Sulit na ang manalo sa martial competition at makakuha ng 30 pwesto sa Langya Heaven. Magic Stones, sagot ni Yun Xiao. Magic Stones. Humugot siya sa hangin at nahulog sa kanyang kamay ang isang parisukat na jade box. Kasinlaki ng pakwan. Nakatitig ang lahat sa kaong jade. Walang nakakaalam kung ano ang Demon Stone, ngunit bilang kayamanan tiyak nakakaiba. Nagkislapan ang mga mata ng marami, hindi lang dahil sa Demon Stones kundi dahil sa chismis na may banal na sandata siya. Halos kumpirmado na iyon, kaya natural na mabigani ang lahat. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan at dahil nakatanggap sila ng tulong sa Lofo Island, pinigilan nila ang kanilang pagnanasa.
Sa totoo lang nais din sanang makita ni Yun Xiao ang ethereal book ngunit masyadong mahina. Ang demonic stone, nang ice kanya gamit ang divine sense kumabog ang puso niya parang may rainbow stone sa loob at ang pangalang Bian. Kaya pinili niya ang magic stone. Ngunit sa mata niyang may spiritual power nakita niyang kulay abong puti ang batong kasinlaki. Nang pakuan malayo sa rainbow stone ngunit may pamilyar na pakiramdam. Waxen ikaw na, sabi ni Nankuyu. Lumapit si Ao Waxen yumuko kay Yun Xiao, young master Yun maaari bang itanong kung nasaan ang ethereal mystical book hindi ko mabasa ang mga seal sana maturuan mo ako. Ngumiti si Yun Xiao, Waxen mabait ka pero paumanhin ikaw na ang bahala ngayon. Handa na pala si Ao Waxen bamantong hininga at naghanap paglaon nakakita siya ng mahabang kahon na may jade sleep at kinuha ito. Nang buksan niya lumabas na golden jade sleep iyon. Nagliwanag ang mga mukha ng lahat ngunit hindi natuwa si Ao Waxen sa halip tumingin siya kay Yun Xiao at nakita ang ngiti sa labi nito, mukhang hindi ito iyon. Hindi niya tiningnan ang jade sleep inilagay lang at bumalik sa barko. Pangatlo Blue Sky Sect, sabi ni Nankuyu. Halika Xiaohong ituturo kita, tawag ni Yun Xiao. Nakangiti si Yin Hui pinatpat si Xiaohong, fair na. Tumalon si Xiaohong papunta kay Yun Xiao itinaas nito ang kamay at may liwanag na lumipad. Papalapit, iyan ang kukunin ko, sabi ni Yun Xiao. Kuya gusto ko yung magic stone na pinili mo kanina, kumurap si Xiaohong. Ano? Nagulat si Yun Xiao, Xiaohong may napansin ka ba? Umiling si Xiaohong, hindi ko alam pero gusto ko talaga ang magic stone na iyon kuya maaari. Ngubang ibigay sa akin. Hinaplos ni Yun Xiao ang noo niya, paumanhin Xiaohong hindi ko maibibigay ang magic stone. Na iyon, nang inig ang katawan ni Xiaohong nagpakita ng mga alon ng itim na demonic patterns sa kanyang mga mata parang pinipigilan niya ang sarili. Xiaohong, nagulat si Yun Xiao mabilis siyang gumawa ng hand seal at pinadala ito sa katawan ni Xiaohong sinelyuhan ang kanyang mga acupuncture points pansamantalang pinigil ang lakas ng demonic essence. Umupo si Xiaohong nanginginig matapos ang ilang sandali tumayo siya na may luha sa mata. Kuya muntik nang lumabas ulit ang masasamang tao. Nagtaka ang lahat at di nakaintindi. Huwag kang matakot, seryosong sabi ni Yun Xiao, nandito si kuya hindi ako natatakot sa masasamang tao kunin mo muna ang ethereal mystical book saka na tayo mag-usap paglabas natin. Plano niyang humingi ng tulong sa Lingmu Float baka kaya nitong itaboy si Die. Tumango si Xiaohong at kinuha ang ethereal mystical book. Napabuntong hininga ang lahat at umiling iniisip kung bakit hindi sa kanila napunta ang ganoong bagay. Ang ikaapat ay kay Jingqi sobrang dilim ng mukha niya na walang gustong lumapit. Hindi na siya tumingin basta na lang pumili ng isa mula sa hangin pareho lang naman dahil di niya mabasa ang mga seal. Ganoon din ang mga kasunod na wala ng gana pero ang maliliit na sekta ay tuwang-tuwa. Pagkalipas ng kalahating araw nakuha na ang lahat ng mahigit 1,000 kayamanan. Dahil kay Yun Xiao halos lahat ng magaganda ay napunta sa pamilya mo kaya nang makita ni Muzuang ang lungkot ng iba na pangiti siya. Wala nang laman ang secret treasure, sabi ni Nankuyu, babalik na tayo ang back of the Earth ang magdadala sa lahat pabalik sa Big Wheel Island ang mga pwesto sa langya. Heaven ay ibibigay kapag nagbukas ang martial competition. Hindi ba sasama si Darren sa atin? Tanong ni Wei Shishi. May bigla akong naalala, sagot ni Nankuyu, kailangan kong umalis mag-isa kayo na muna. Nagtaka ang lahat pero bago pa sila makapagtanong nagsimulang umuga ang back of the Earth ginamit nito ang space jump at nawala. Pagkawala ng ingay naging tahimik ang buong lihim na espasyo. Makalipas ang 1 oras lumitaw ang liwanag at unti-unting lumabas si Wu Docheng. Hinawakan ang baba niya, walang halaga ang ethereal technique pero nakuha ni Li Yun Xiao. Ang Demon Stone sayang, umiling siya bigla ng laki ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Libong talampakan ng layo isang figure ang lumitaw, kumuha ka ng 10 kayamanan. Para sa sarili mo tapos tatawagan mong sayang. Tinitigan siya ni Wu Docheng at biglang tumawa, hahalidinan ko yun narito ka para agawin ang kayamanan ko. Siya nga si Nankuyu na hindi sumama sa barko. Bagaman gusto ko rin ng supreme treasure dahil nais mo hindi ko aagawin, kalmadong sabi
nito, ngunit nais kong malaman ang iyong pagkakakilanlan. Bastos ang mangyusisa ng pribadong bagay ng iba, tugon ni Wu Dacheng, mas curious ako. Kung paano mo natuklasan na narito ako wala kang dahilan para makita ako. Magaling nga ang pagtatago mo, sabi ni Nan Kuyu, hindi ko talaga nakita. Ying Luo, nagulat si Wu Dacheng hinugot ang kanang kamay at lumabas ang isang plato sa palad niya. Napangiti siya ng mapait, ito pala nakalimutan kong itapon. Oo, sagot ni Nan Kuyu. Nilagyan ko ng instant teleportation talisman ang command medallion. Nato kaya natural lang na may iniwang marka. Kung hindi dahil sa pagkakataong to, walang makakadiscover sa'yo. Talagang kahanga-hanga ka. Sincere ang kanyang papuri. Ibinato ni Wu Dacheng ang token at malamig na sabi, ibabalik ko na sa'yo ito. Itinaas ni Nan Kuyu ang kamay para saluhin pero agad itong bumalik, itago mo na lang bilang alaala. Malamig na tugon ni Wu Dacheng. May marka na iyan. Sino pa ang maglalakas loob? Kumuha. Inunat niya ang kamay at dinurog ang token. Kung ayaw mo, ayos lang, sagot ni Nan Kuyu. Pero ang 10 kayamanan sa'yo ang magiging kondisyon para malaman ko ang tunay mong pagkatao. Sapat na ba iyon? Sumimangot si Wu Dacheng. Akin ang bagay na ito. Anong ibig mong sabihing binayaran mo? Kung gusto mong malaman ang pinagmulan ko, tingnan natin kung kaya mo. Nakunat ang noo ni Nan Kuyu. Kahit kakaiba ang lakas ng kalaban, alam niyang kaya niya. Itong talunin kong lalaban. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa nito. Bakit, natatakot ka ba? Ngisi ni Wu Dacheng. Halika, ipakita mo kung gaano kalakas ang master ng natural mode ocean. As you wish, tumanggo si Nan Kuyu. Lumapit siya kay Wu Dacheng, walang bakas ng elemental energy sa katawan. Para lang, siyang ordinaryong tao na naglalakad sa kawalan. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Dacheng at biglang sumigaw, talaga bang lalapit ka? Hindi na. Ako makikipaglaro sa iyo, Column. Isang bilog na plato ang lumutang sa harap niya, puno ng gintong rune na umiikot. Sa loob nito, ay kumikislap ang mga sinaunang karakter ng Mahana Paikat-ikot. Nagulat si Nan Kuyu, Universe Light Plate. Agad siyang lumipad patungo kay Wu Dacheng pero naging kakaiba ang espasyo. Kahit anong kilit, parang hindi siya makalapit. Tumawa si Wu Dacheng. Ang nakaraan ay universo, at ang 4 na direksyon ay universo. Ang Universe Light Plate ang may hawak sa mga batas ng espasyo. Gusto ko lang sanang makipaglaro pero alam kong malayo ang agwat ng lakas natin. Kaya aalis na ako. Sa susunod, ulit, Column. Naging seryoso si Nan Kuyu. Gumuhit siya ng bilog sa harap niya at agad umakyat ang isang puwersang nakakakilabot. Bigla siyang umatake. Boom! Nabasag ang batas ng espasyo at nagkapira-piraso ang Maha Character sa Universe Light Plate. Nagulat si Wu Dacheng. Hindi ka panipaniwala ang lakas mo. Pero bago pa siya matapos, nailipat na ang katawan niya ng 10,000 milya palayo ng Universe Light Plate. Tanging mga durog na simbolo ng Maha ang naiwan, naging maliliit na gintong marka at tuluyang naglaho. Nakalutang si Nan Kuyu, ang robe niya'y humahampas kahit walang hangin. Nakatitig siya sa malayo, wala nang bakas si Wu Dacheng. Malamang nailipat na ng sobrang layo. Sino ba talaga ang Wu Dacheng na ito? Kahit ako na may Universe Light Plate, aabutin ako ng 1.5 taon bago ko magamit nang ganito. Pero siya, kay dali lang. Ginagaya niya si Yun Xiao at halatang kilala niya ito. Kahit si Zhu Tianhan, alam na impostor siya, pero ipinakasal pa rin ang pinakamamahal na anak kay Yun Xiao. Mukhang kay Yun Xiao at Zhu Tianhan tayo dapat magsimula para tuklasin ang tunay niyang katauhan. Matapos magpasya, tumalikod si Nan Kuyu at umalis. Muling natahimik ang espasyo ng lihim na kayamanan, bumalik ang hanging may dalang kamatayan. Lumabas ang hulihan ng barko sa Big Wheel Island. Isa-isang umalis ang mga sekta, bit-bit ang kanilang mga nakuha. Pinakamalaking lugi ang mga sekta na naubos ang mga piling disipulo, pati na ang corpse. Finsec. Pagdating sa Big Wheel Island, agad na lumipad palayo si Jingqi at naglaho sa kalangitan. Lubos nang nakaaway ni Young Master yon ang taong iyon, sabi ni Muzuang. Mas mabuting mag-ingat ka. Sumama ka na lang sa akin pauwi sa mo family. Sa talino at
Kakayahan mo, kapag nagkulong ka ng ilang dekada, tiyak na magiging walang katapat ka sa buong mundo. Lubos ang paghanga niya kay Yun Xiao. Ramdam niya na ito ang magiging overlord ng Heavenly Martial Realm sa daan-daang taon. Kung kaya niya talaga akong patayin, nakangiting sagot ni Yun Xiao, dapat ginawa na niya. Tama ka, pero tuso si Jing Qi. Kailangan pa rin mag-ingat, lalo na't may alitan ka kay Wan Shan, sagot ni Mu Zuang. Cough cough, sumabat si Yun Xiao. Plano mo iyon, nasabi ko na ang saloobin ko. Namutla si Mu Wan Shan, kinagat ang labi hanggang mamula. Pinilit pigilan ang luha pero tumulo pa rin. Napabuntong hininga si Mu Zuang at iniabot ang jade sleeve. Nakitaan kitang may galing sa mechanical puppets. Narito ang mga tanong mo at ang mga paliwanag ko. Nakasulat lahat dito. Huwag mong ipapakita kahit kanino. Nagulat ang buong Muklan. Agad nagsalita si Mujia, Lord Patriarch, ang puppet technique. Na ito ay, kung hindi siya matututo, sayang ang talento niya, putol ni Mu Zuang. At naniniwala akong, hindi niya ito ikakalat. Medyo natigilan si Yun Xiao. Tinanggap ang jade sleeve. Salamat, utang ko ito sa Mu family. Kung may kailangan kayo, lapitan niyo ako. Pagkatapos magbigay galang, agad siyang umalis. Sa dami ng tao sa isla, mabilis niyang itinago ang kanyang aura at nakihalo sa karamihan. Umuwi rin ang Muklan gamit ang kanilang mobile suit. Hindi na nakapigil si Mu Wan Shan, tinakpan ang bibig at umiyak habang tumatakbo. Medyo na-guilty si Mu Jie pero sandali lang, agad siyang nagsabi, Lord Patriarch, ang puppet teknik ay kayamanan ng ating angkan. Hindi na ituro kailanman sa iba. Pasensya na, pero medyo kulang sa pag-iingat ang ginawa ninyo. Tumango si Mu Zuang. Alam ko, hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko. Hayaan nating ang panahon ang magpatunay. At saka, karamihan nito ay mga tanong niya at sariling paliwanag ko lang. Patawarin ninyo ako pero parang nagbago ang ugali ninyo, Lord Patriarch, sabi ni Mujia. Nagulat ang lahat sa paligid, halos hindi makahinga. Napakabastos ng sinabi niya at dapat parusahan. Ngunit ngumiti lang si Mu Zuang. Haha, ganoon ba? Siguro nga, masyado na akong nakulong, o baka tumatanda na. Ang martial arts competition na ito ang nagmulat sa akin na parang polaka lang ako sa ilalim ng balon. Hindi lang ako, pati ang buong Muklan at lahat ng nakatagong sekta. Nagulat ang lahat ng tao sa paligid. Hindi sila makapaniwala na lumabas iyon sa bibig ng kanilang pinuno. Hindi niyo kailangang ma-depress, sagot ni Mujia. Si Li Yun Xiao lang ang kakaiba. Walang ibang kagaya niya. Oh, talaga, tugon ni Mu Zuang. Si Xiao Hong at si Wu Dacheng. Natigilan si Mujia. Si Xiao Hong, kaya lang nakatuntong sa pangatlong pwesto dahil kay Li Yun Xiao. At si Wu Dacheng, naglaho na. Wala nang nakakaalam kung buhay pa o patay. Umiling si Mu Zuang. Kahit si Yun Xiao, takot sa dalawang iyon. Nakakatakot ang puting apoy ni Xiao Hong. At si Wu Dacheng, ang fearless movement technique niya'y wala pang katulad. Iniisip ko, baka may kinalaman siya sa 10 kayamanang nawala sa secret treasure ng True Dragon. Imposible, sigaw ni Mujia. Buong-buo pa ang formation doon. Kahit sinan ko yung hindi makapasok. Sobra lang ang pagtingin ninyo sa kanya. Ngumiti ng malamig si Mu Zuang. Kung galaw lang niya ang malakas, ipapakasal ba ni Ju Tianhan ang anak niya rito? Natahimik si Mujia. Siguro, nalito lang ako. Naniniwala ka ba talaga dyan? Malamig na sagot ni Mu Zuang. Minsan, sapat na ang isang pagkakamali para magdulot ng sakuna. Ang Dragon's Tooth Villa hindi tatagal kung si Ju Tianhan ay tanga. Pero kung siya nga ang kumuha, bakit 10 lang at hindi lahat? Tanong ni Mujia. Dahil sa oras, sagot ni Mu Zuang. Hindi niya kayang basagin lahat ng formation eyes, at wala siyang oras. Bukod pa roon, nakasil ang mga iyon. Hindi niya kayang makuha lahat ng sabay-sabay. Kaya siguro 10 lang. Pero bakit hindi lahat ng 1,200 items? Tanong muli ni Mujia. Kung nawala lahat, tiyak magwawala ang buong sekta at hindi siya makakatakas, paliwanag ni Mu Zuang. Pero kung 10 lang, walang masyadong iisip na siya ang kumuha. Lord Patriarch, kahit tama ang hinala ninyo, 3 kakaibang tao lang sila. Hindi ganoon.
Karami ang kagaya nila sa buong Heavenly Martial Continent, sagot ni Mujia. Tinitigan siya ni Muzuang. Kung may ganitong nilalang sa mundo, ibig sabihin hindi pa tapos ang kapalaran ng Heavenly Martial Continent. Naninindig ako, baka oras na ring isaalang-alang kung aalis tayo sa Heaven Alliance, dagdag niya. Nagulat ang lahat ng Mu family. Kung iiwan nila ang Heaven Alliance, malaking gulo ang ay dudulot nito sa balanse ng mga nakatagong sekta. Dumating si Yun Xiao sa Big Wheel Island. Para umiwas sa gulo, pinigilan niya ang kanyang aura, at pinagkunwaring isa lang siyang Martial Emperor. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Jade Drop Sect. May teritoryo rin ang Asher Heaven Sect kaya kinilala siya ng mga disipulo at dali-daling nagulat. Hindi naglaon isang matatandang tila elder ang lumabas at nagpaalam. Ako si Chang Zian, mula sa Biluo Sect. Pagbati Young Master Yun Xiao. May ipapakiusap lang ako, sabi ni Yun Xiao. Gusto kong makita si Xiao Hong. Pasensya na, sabi ni Chang Zian. Umalis na ang Sect Master at si Miss Xiao Hong sa pamamagitan ng teleportation array. Ha! Ang bilis naman. Nagulat si Yun Xiao at medyo nagdalawang isip. Pero hindi ko nakita may umalis mula sa inyo. Sabi niya, natawa si Chang Zian. Ang Sect Master at si Miss Xiao Hong ay umalis nga. Sa wondrous, spiritual eyes ni Young Master Yun Xiao, hindi ako maglalandi. Kung interesado ka, halina sa Asher Sea Tide at makipag-usap. Tanggap kayo ng Asher Heaven Sect. Ang Jade Sea Tide. Iyon dapat ang lokasyon ng Jade Drop Sect, naisip ni Yun Xiao. Sige, magpapaaral ako. Kailangan niyang magplano kung paano dadalhin si Xiao Hong at paalisin si Diye. Hindi niya kayang gawin mag-isa pero baka may paraan kasama si Mulingdi. Nagulat si Chang Zian. Inaanyayahan lang niya si Yun Xiao pero hindi niya inaasahan na totoong pupunta ito. Hindi siya nagpakita ng inis. Sa halip ngumiti ng magiliw. Haha, Young Master Yun, pumasok ka na. Kung malalaman ng Sect Master at ni Miss Xiao Hong ito, matutuwa sila. Agad siyang nagutos na dalhin si Yun Xiao sa kampo ng Asher Heaven Sect habang siya naman ay nagmadaling kontaken si Yin Hui. Sa kanyang posisyon hindi problema ang magdala ng tao pabalik pero hindi ordinaryo si Yun Xiao. Kailangan niyang ipaalam agad sa kanyang mga nakatataas. Hindi nagtagal at bumalik si Chang Zian na mukhang maraming iniisip. Ano, hindi ba kayo masaya na makita ako? Tanong ni Yun Xiao. Napalingon si Chang Zian at natawa. Hahayang Master Yun, biro lang iyan. Paano naman? Alam kong normal kayo kanina, sabi ni Yun Xiao. Pero nang nagpaalam ako parang naging malungkot kayo. Akala ko ayaw ninyo sa akin si Yin Hui. Nanginginig ang katawan ni Chang Zian at may pagkagulat sa mga mata. Pinilit niyang itago ang pagkagulat at ngumingiti ng pilit. Haha, hindi ganyan. Malungkot ang kanyang mukha at tumutulo ang pawis. Nakita ito ni Yun Xiao at alam niyang may nangyari. Pero dahil ayaw magpaliwanag ni Yin Hui, hindi na niya pinangatwiran pa. Kailangan niyang kunin si Xiao Hong at kahit ano pa ang iniisip ni Yin Hui, pupunta siya sa Asher Heaven Sect. Umalis si Chang Zian na nauuna. Buong katawan niya ay tila nababalot ng pawis. Mas nakakatakot ang taong nasa harap niya kaysa sa iniisip niya. Hindi niya alam kung tama ang desisyon ng sect leader. Dumating sila sa harap ng maliit na teleportation formation. Ilang talampakan lang ang lapad at limitado ang dami ng tao na maipapadala kada pagkakataon. Ito raw ay natatangi sa aming Asher Heaven Sect. Hindi ito sakop ng Big Wheel Island. Ipinagtatanggol namin ng lihim. Kahit malaman ng Big Wheel Island, tutulungan lang nila. Dito, raw na teleport ang Sect Master at si Xiao Hong kaya hindi napansin ni Young Master Yun Xiao. Paliwanag ni Chang Zian. Sige, pasok, sabi ni Yun Xiao. Pumasok siya sa transfer array. Agad nagutos si Chang Zian na i-activate ang array. Ha! Nag-alinlangan si Yun Xiao. Hindi ka ba sasama? May mga gagawin pa ako, mabilis ang sabi ni Chang Zian. Sasama rin ako mamaya. Ang Asher Sea Tide ay napakalaki, sabi ni Yun Xiao. Paano kung maligaw ako? Natawa si Chang Zian. Fixed teleportation formation ito. Direktang lalabas sa Biluo Sect. Huwag kang mag-alala. Nahihiya magsabi si Yun Xiao pero pinilit. Mahiyain ako, sabi niya. Samahan mo ako. Pumikit.
Siya at may malakas na paghila sa hangin na kumuyog kay Chang Zian. Nanghihinayang si Chang Zian at sunod-sunod na nagsabing bitawan mo bitawan mo. May mga dapat akong asikasuhin. Kahit anong sikap ngunit nahulog siya sa teleportation formation at nanlaki ang kanyang mukha. Nagningning ang liwanag ng magic array at nawala sila agad. Ilang oras ang lumipas at sa isang barren island isang sinag ng liwanag ang kumislap at nagpakita sina Yun Xiao at Chang Zian. Walang lumalago na damo sa isla at matigas ang lupa, kahawig ng Lofo Island. Nakapalibot ang dagat at hindi matukoy ang direksyon. At sinabi mong hindi ako maliligaw, sabi ni Yun Xiao. Lord Chang Zian, nagsinungaling kayo. Lihim na napakit ang teritoryo ninyo at hindi ko mahanap. Dala ninyo ako sa Biluo Sect. Nagngingit-ngit ang mukha ni Chang Zian. Napapasalita siya at biglang naging sinag ng liwanag. At lumipad patungo sa malayong baybayin. Hamina ang tono ni Yun Xiao. Mabagal ka, siyang umisi. Hindi kita maabyutan. Nagliwanag at parang kidlat ang katawan ni Yun Xiao. Malamig ang tingin niya kay Chang Zian. 5 bituin lang ang kalaban niyang lakas bilang isang pick 8 stars martial sovereign. Kaya imposible siyang makatakas. Sakali mang mag-teleport sumunod, biglang may makulay na ilaw sa kalangitan sa ilang libong talampakan ang layo. Tinablan nito ang ilaw ng pag-alis ni Chang Zian at tinaboy siya pabalik. Nang ilang daang talampakan, bulag ang mukha ni Chang Zian sa takot at sigaw ng tulong. Sectmaster, hayaan mo ako. Lumabas. Kahit humingi ng awa wala namang tugon. Sinubukan niyang bumuo ng daan ng ilang ulit pero naibabato siya ng depensa. Nagulat si Yun Xiao at agad na nawala ang lahat ng thunderbolts sa katawan niya. Bumalikat siya at tumingin ng malamig sa lalaki na umiiyak at nagpupumilit. Biglang may buntong hininga sa kalangitan. Zian, bakit ka sumama kay Li Yun Xiao kahit alam mong patay ang landas? Naantig ako sa kanyang espiritu ng pag-aalay ng buhay, sabi ang boses. Unti-unting lumitaw ang isang figure sa malayo sa langit. Si Yin Hui iyon may kamay sa likod at walang ekspresyon ng mukha. Hindi ko kusang loob na pumunta dito, nagmadaling sabi ni Chang Zian. Si Li Yun Xiao ang humila sa akin. Buksan ninyo ang depensa at pakawalan ninyo ako. Nauunawaan, sagot ni Yin Hui. Akala ko nga ay naiba ka na. Pero hindi ko pwedeng buksan. Ang shield, mabilis ng 10 beses si Li Yun Xiao at kung pakakawalan kita hindi ko siya makukulong. Nanginginig si Chang Zian. Ano ang gagawin natin? Kailan tayo makakalabas? Lalabas ka kapag namatay si Li Yun Xiao, sabi ni Yin Hui. Pangit ang mukha ni Chang Zian at nanginginig ang boses. Baka mamatay siya bago siya. Aniya, napabuntong hininga si Yin Hui. Zian, hindi ko kayang iwan ka. Pero hindi palaging ayon sa kagustuhan ng tao ang nangyayari. May malalamig na boses mula sa gilid at umungol. Inuusap mo pa rin ang nasasakupan. Isa lamang siyang 8 stars martial Emperor Lucky at karangalan niyang mamatay kasama ni Yun Xiao. Maliwanag na lumiwanag ang mata ni Yun Xiao. Nag-ikot ang espasyo sa tabi ni Yin Hui at lumabas ang isang batang lalaki na may malamig na mukha. Si Jing Qi iyon. Nagbagsak ang mukha ni Chang Zian. Para siyang alam na malapit na siyang mamatay. Huwag kang mag-alala, Zian, sabi ni Yin Hui. Aalagaan ko ang pamilya mo. Umiiyak si Chang Zian at yumukod. Maraming salamat, Sectmaster. 2 lang kayo, sabi ni Yun Xiao ng malamig. 2 lang. Gagamitin ninyo ang isang formation para patayin ako. Kahit nakakagulat ang lakas mo, huwag mong masyadong i-overestimate ang sarili, sabi ni Yin Hui. Ang 9 Heavens 10 Earths killing formation sa palibot ng islang ito ay hindi kasing lakas ng sinaunang killing formation pero sapat na para patayin ka. Nagbago ang mukha ni Yun Xiao. Ang 9 Heavens 10 Earths killing array ng royal family ng North Sea. Tama ang sinabi ni Yin Hui. Nandito rin ba ang royal family ng North Sea? Tanong ni Yun Xiao. Hindi naglaon umalon ang dagat at isang malaking killer whale ang sumulpot. Isang water column na ilang libong talampakan ang taas ang tumalon mula sa likod nito at may ilang figure. Sa ibabaw, sandali lang ay malinaw ang mga ito. May lalaking nakaupo sa trono na may 2 katulong. Umupo siya ng tila maginoo. Umiling at tumikim ng alak.
Ngumiti siya at sinabi na kahit nandito ang royal family wala silang masamang intensyon kay young Master Yun Shao. Pinahiram lang nila ang array at pinanood. May batang lalaki sa tabi niya na may malamig at seryosong mukha at may madilim na aura. Siya ang nakipaglaban sa kanya sa Seawood Town. Si Lip Sect iyon. Ang Lord of the North Sea, tanong ni Yun Shao. Ngumiti ang lalaki. Young Master Yun Shao, nilalamang mo ako. Ang Lord of the North Sea ay kuya ko. Ako si Rontong. Dapat alalahanin mo pa ako. Ang maliit na pamangkin na ito ay si Ruiz Ong. Malalim ang ekspresyon sa mukha ng Lip Sect. Nalilito at naguguluhan siya. Mula nang maghiwalay sila sa Seawood Town, naging Pick 9 Stars Martial Emperor na si Yun Shao. Nakakatuwang kakaiba, sabi ni Yun Shao. Maikli lang ang oras mula nang umalis tayo sa Secret Treasure at nakaayos na kayong kumilos laban sa akin. Nagkaroon pa kayo ng panahon na pumunta sa North Sea at hiramin ang killing array. Tumawa si Roo. Hindi ko alam. Nandito lang ako para mag-set up ng array at tingnan kung gaano ito katatag. Sa amin lang nalaman kung sino ang pupuntahan. Nagkataon lang nakilala mo ang taong kasama ko. Sige, ipaliwanag ninyo Yin Hui, sabi ni Yun Shao. Simple lang, sabi ni Yin Hui. Inayos ko na ang patayan para sa iyo nung nasa Lofo Island pa. Naisip kong baka hindi kita maliloko na pumunta dito pero hindi ko inaasahan na ikaw na mismo ang pupunta. Malaking tulong iyon. Maraming salamat. Nakangiti siya ngunit seryoso. Ang pasasalamat. Salamat, sabi ni Yun Shao. Bakit ninyo gustong patayin ako? Sino ang utak o magkakasama kayo? Lang na kumukuha ng kailangan ninyo. Mahirap sabihin tungkol sa UFO, sagot ni Yin Hui. Ang importante patayin siya. Hindi ba ito magaspang, sabi ni Yun Shao na waring malungkot. Kahit ano pa, pagpatay pa rin ito. Kaya dapat may mas matibay na dahilan. Karapatan mo na matay, sabi ni Jing Chi ng malamig. Sige na, sabi ni Yun Shao ng unti-unti. Huwag na natin yan. Isang tanong pa lang. Sigurado ba, kayo na kayang kunin ng 9 Heavens 10 Earths killing formation ang buhay ko? RUO Shao nagbuhos ng isang tasa ng alak at dahan-daang nilasap ito. Ngumiti siya at sinabi, Rao Shao, syempre, kampante ako sa formation na ito. Ito ang number 1 killing formation ng 4 sis. Kung hindi, paano ba ako magtitiis na umupo rito at maglasap ng alak? Yin Hui, kahit hindi ka mapapatay ng formation na ito malalaman mong nasaktan ka ng todo. Kapag inatake namin kayo halos panalo na kami. Yun Shao, kayo dalawang salted fish ba ano ginagawa ninyo? Walang masabi sina Yin Hui at ang iba. Mga saints at halos lords ng mundo sila. Unang beses, sa buhay nila na tinawag silang salted fish. Yin Hui, walang problema. Ituring kami bilang salted fish. Pero hindi lang kami dalawa. Marami, kami. Hinipo niya ito ng dalawang daliri at may tunog na pa. Nagkaroon ng mga ripples sa hangin. Patuloy na lumilitaw ang mga tao sa langit. Bukod sa mga eksperto mula sa Jade Drop Sect at Corpse Fiend Sect may mga tao rin mula sa ibang sects. Nagulat si Yun Shao. Dumating ang kabuoang 43 tao. Sa unang tingin nakitang, ang pinakamababang cultivation base sa kanila ay isang high-level martial sovereign habang 12 ang Pick 9 Stars Martial Sovereigns. 3 sa kanila ay masters ng isang sect na nakita niya sa Secret Treasure. Lahat ng mga iyon ay tumanggap ng benepisyo mula sa advancement ni Yun Shao sa Lofu Island at mukhang may bahagyang pag-aalangan ng mga mukha nila. 2 Divine Transcendence Experts 12 Pick 9 Stars at 31 High-level Martial Sovereigns. Ganitong lakas sapat na para wasakin ang anumang sect. Naging tanga rin si RUO Long. Nakatitig siya na puno ng pagkabigla at parang nagtatanong. Ruo Long, ano ba ito ginamit nila ang ganitong lakas para sa isang tao lang? Ganoon ba? Kalakas ang taong ito. Ruiz Ong, uncle ito noon ay mid-stage martial supreme noong nasa Seawood Town kami pero kaya niyang makipagsabayan sa Lightning Tiger at Fire Leopard. Ruo Long, narinig ko na yan noon pero di pa rin ako makapaniwala. Immobilize pati lahat ng high level ng Heaven Alliance para patayin siya. Maliwanag na humigpit ang mga mata ni Yun Shao at malamig na sinabi. Yun Shao, ang nagnanais pumatay sa akin ay ang Sky Alliance.
Tumingin si Yin Hui kay Ruo Long na may pagkondena at sinabi, Yin Hui, since alam mo na hindi kita tatakpan, bagaman naisin kong kunin ang iyong mga treasures dahil balak ko ring makinabang sa iyo, malaki ang utang namin kay Xiao Hong dahil sa martial arts competition kaya hindi ako babayaran ng puot. Ngunit may utos mula sa langit. Kaya wala kaming magawa. Yun Xiao, sino ang divine being, bakit niya ako gustong patayin? Yin Hui, hindi ako sigurado. Yun Xiao, kahit Sky Alliance lang sila, alliance lang yun. Hindi ako naniniwala na susunod kayo. Sa utos ng mga Diyos. Yin Hui, kamay niya sa lalamunan at umubo ng maraming beses. Yin Hui, tao ay hindi gigising ng maaga walang kapalit. Ang heaven expert ay nangako. Kukuha lang siya ng isa mong treasure at ang iba ay sa amin. Yun Xiao, ano ang gusto ninyo, Saint Artifact ba? Pag lumabas ang dalawang salitang iyon, biglang sumiklab ang dugo sa katawan ng lahat. Nawala agad ang kaunting hiya nila at sumabog ang kasakiman sa mga mata. Yin Hui, hindi namin alam pero sa tingin namin iyon. Naghintay ng matagal si Jing Qi at nagbanta. Jing Qi, tapos ka na ba, madaliin ninyo patayin siya, gusto kong gawing refined zombie puppet. At sakupin ng aking kontrol magpakailanman. Yin Hui yumuko at nagsaludo. Yin Hui, Young Master Yun Xiao, ipapagana ko na ang formation. Ingat ka, Yun Xiao, ingat ang kapatid mo. Chang Zian kumupas ang mukha. Naalimpungatan at lumayo pabalik sa isla na puno ng panghihinayang. Yin Hui kumaway at may maliit na golden flag lumitaw sa kanyang kamay. Inihagis niya ito, palabas. Biglang nagbago ang klima sa buong isla. Ang liwanag ay napadilim. Hamihip ang malamig na hangin at nawala ang mga figure ni Yin Hui at iba pa. Chang Zian hinagulgol at nagtingala sa likod ni Yun Xiao para magtago. Para siyang mas ligtas. Doon, Yun Xiao, patay na kayo, seryoso, ano ang kinatatakutan ninyo? Chang Zian namumula ang mukha at nangyo. Chang Zian, Lord Yun Xiao, kung may iligtas ninyo ako, lubos ang aking pasasalamat. Kahit ibigay ko lahat ng resources ko, gagawin ko. Yun Xiao, huwag ganyan. Malupit ang array at hindi kita mapapangalagaan. Mas mabuti tumayo ka nang malayo, kahit mamatay ka, lumayo ka sa akin. Itinaas niya ang paa at sinipa. Hindi kayang harangin ni Chang Zian ang sapak. Natama siya sa dibdib at lumipad palabas na. May isiga, samuka si Chang Zian ng dugo at lumipad sa hangin. Pagdating niya sa isla, patay na siya. Humigpit ang mga mata ni Yun Xiao at tumingin sa malamig na hangin. Ramdam niya puno ito ng marahas na lakas na umiikot at lumalakas pa. Hindi niya ginamit ang buong lakas sa sipa, kaya dapat si Chang Zian sugatan lang. Hindi niya inaasahan na pagdikit sa Yin Wind ay mamamatay agad, kaya kailangan niyang mag-ingat. Narinig niya lang ang 9 Heavens and 10 Earths killing formation noong nasa light siya, pero hindi pa nakita. Para bang may malakas na masamang chi ang malamig na hangin. Sa wondrous spiritual eyes niya nanlalabo ang kanyang espiritu. Mabilis niyang inurong ang tingin at biglang umatake gamit ang palad. Biglang ang Divine Fire Astral Wind naging isang malaking gulong ng wind and fire sa harap niya at pinaunahan ang paghatak. Malakas na tunog, boom boom boom. Lumipad ang malaking gulong sa Yin Wind at agad na nagbukas ng daan. Unti-unting nawala ang haze sa langit dahil sa wind and fire. Yin Hui sa langit nagulat. Yin Hui, ang dali naman bumasag. Ruolong nagulat din at nagmadali. Ruolong, ano ba yan? Ang wind and fire magical power ay napakalakas, pero nga pala. Napaghahati nito ang Yin Fiend, mabilis ihulog ang Chaos Golden Flag. Nagcast ng ilang incantation seal si Yin Hui at ang maliit na golden flag na nakabitin sa hangin ay bumagsak. Isang napakalaking golden light ang tumagos sa array at kumalat ang malawak nitong kapangyarihan. Agad nitong pinatay ang wind and fire ni Yun Xiao. Ang baleful Yin Force ay umikot sa golden flag at biglang naging siyam na gray dragons na kumari papababa. Nang itanim ang golden flag of chaos sa lupa, napuno ang array ng napakalawak na golden light at nadama ni Yun Xiao ang di mapipigilang pressure na paparating. Tinakpan ng golden light ang buong katawan niya, parang invisible chain, at tuluyang nalock siya. Bumaba ang siyam na gray dragons na umaagaw ng sigaw. Boom boom boom. Sunod-sunod nilang inabutan ang kanyang katawan at nagngingit-ngit sa sakit si Yun Xiao. Habang umaalulong,
Biglang sumabog ang buong katawan niya, nagmistulang ulap ng kumikislap na kidlat. Muling lumitaw ang siyam na dragons at hinabol ang Green Lightning. Naipit ang Green Thunder ng Golden Light at bumagal ng sobra. May lumabas na dami ng demonic essence sa Green Thunder at lumaki. Sa isang iglap umabot ito sa langit at naging isang tunay na demonic giant spirit. Itinaas nito ang kamay at pinindot pababa ang siyam na dragons. Boom! Isang palad ang bumagsak mula sa 100,000 talampakan pataas at direktang nagpagulong ng isang gray dragon. Nataman ito sa lupa ng isla at lumipad ang mga graba. Nag-iba ang paligid ng malaking hukay at nagkulay abo. Ang brown rock layer ay tuluyang nabulok. Itinaas muli ng True Devil Giant Spirit ang kamay at sinabog ang isa pang gray dragon. Umiikot ang 7 dragon sa demonic shadow at patuloy na inaatake ito pero di nila na-disperse ang demonic aura. Ang Grey Dragon na inatake ay tumakas patungo sa Golden Flag of Chaos. Boom! Pero hindi pa rin ito makakatakas sa kapalaran. Nadurage ito ng isang napakalaking demonic seal sa hangin at sumabog, naging cold wind at naglaho. Yinhui at iba na sa langit nanlumo habang nanunood. Nabalik sa sarili ang Green Thunder mula sa pag-atake ng Grey Dragon at biglang nag-transform sa itsura ni Yun Xiao. May 3 ulo at 6 na braso. Mabilis na gumawa ang 6 niyang kamay ng mga seals. 3 napakalaking seals ang nag-condense sa itaas ni Yun Xiao at nagsanib. Lumabas ang isang mas makinang na golden light at tumulak papunta sa golden flag. Roar! Isang napakalaking sigaw at nagsanib ang 3 seals. Lumipad ang isang napakalaking dragon sa langit na puno ng galit. Ang liwanag nito ay nakasisilaw. Boom! Lahat nanlaki ang mga mata habang nagbanggaan ang Golden Dragon sa Chaos Golden Flag at nagbuga ng Golden Wave na kumalat sa lahat ng direksyon. Unang tinamaan si Yun Xiao at napilitan siyang umatras dahil sa backlash. Gumiba ang buong isla sa ilalim ng Golden Wave. Kahit ang 7 Grey Dragons ay patuloy na nag-transform at nagsimulang maglaho, nagiging pinaka-primitive na Yin Wind. Matapos ang napakatinding shock, nagkadilim ang mukha ni Yun Xiao. Nawala ang maliit na golden flag pero naging 9 na malalaking golden flags na pumapalibot sa kanya na parang bakal na balde. Higit pa rito, naglaho ang buong mundo. Nawala ang dagat, ang langit, sina Yinhui at iba at naiwan lang ang 9 na higanteng flags na nakatayo. Iba-iba ang pattern sa 9 na flags. Sakop ng dagat at langit, nakita ni Yinhong at iba ang ibang eksena. Ang buong isla ay ganap na nadurage ng golden waves at habang sumasakop ang golden light sa dagat, nawala sina Yun Xiao at ang True Devil at naiwan lamang ang Golden Flag of Chaos na nakatayo sa ibabaw ng dagat na may mga bilog ng golden waves na kumakalat. Yinhui nagulat. Yinhui, ano ba yan, patay na ba si Yun Xiao? Jingqi hindi rin kampante. Matang-matangan siyang tumingin pababa, baka umatake ito anumang oras. Ngunit makalipas ang ilang sandali, wala pa rin si Yun Xiao. Tanging ang Golden Flag ang patuloy na nagpapalabas ng golden waves. Roulong nakaangat ang baba at nakabuka ang bibig, hawak pa rin ang wine cup, hindi gumagalaw at awkward na nagsabi. Roulong, hilahin ayla siya papasok. Yingluo Lipsek nahihirapang lunukan at nagtanong. Lipsek, uncle, ano ibig mong sabihin, patay na ba si Yun Xiao? Roulong, hindi pa siya patay pero malapit na. Umiiling siya. Lumipad si Yinhui at dumapo sa pillar of water na ipinutok ng killer whale. Yinhui, ano nangyayari? Roulong itinutok ang daliri sa mixed gold flag at sinabi. Roulong, ang flag na ito ay nilikha mula sa pag-absorb ng resentment, hatred, death, anger at iba pang negatibong emosyon ng di mabilang na nilalang sa 4 Cs. Hindi ito nasisira ng sarili at ordinary pick 9-star experts ay hindi makatatag sa masamang chi ng 9 na dragons. Pero winasak ito ni Yun Xiao ng madali at inatake gamit ang kanyang malawak na kapangyarihan, kaya siya ang naabsorb. Ngayon sigurado na siyang malapit ng mamatay at ang nakakaabala ay lahat ng nasa kanya ay masisira. Yinhui, kulay ng mukha nagbago. Yinhui, imposible, may saint weapon siya. Roulong, kumunat ang noo. Roulong, ang saint artifact ay talagang kakaiba. Di pa ako nakaranas ng ganito. Pero wala ng ibang bagay maliban sa isang saint artifact.
Yin Hui nagmurmur. Yin Hui, maaari ba niyang i-release bago o pagkamatay para hindi masira ang personal? Treasures, masyado kang inosente, sabi ni Ron Chenshi, ang Golden Flag of Chaos ay tanging pumapasok lang at hindi na nakakalabas ang mga bagay sa loob ay tiyak na magiging walang katapusang puot, pagkamuhi, kamatayan at galit. Delikado ito, sabi ni Yin Hui, paano ko ito ipapaliwanag sa mga Celestials? Nasa iyo kung paano mo gustong ipaliwanag, sagot ni Ron Chen, kapag tuluyang nawala si Li Yun Xiao kukunin ko pabalik ang Golden Flag of Chaos at iuulat sa aking misyon. Unti-unti siyang kumalma, umupo ng nakasandaw sa trono at muling tumikim ng alak ngunit malinaw ang mga mata na para bang may iniisip na malalim. Mapanglo ang mukha ni Jingqi puno ng anino ng kamatayan nakatitig siya sa Golden Flag at nagtanong, paano ito tuluyang natutunaw? Kapag nawala ang mga gintong alon ibig sabihin na tunaw na ang bagay sa loob, sagot ng isa. Batay sa lakas ng mga alon mukhang matatagalan pa. Lahat ay napatingin at nakita ang malalakas at malinaw na gintong alon na kumakalat sa dagat. Maaari na kayong bumalik mga Ginoo, sabi pa, tiyak na patay na si Yun Xiao kapag pumasok siya sa Golden Flag of Chaos kahit ako ay di na kayang iligtas siya kaya makakaasa kayo. Hindi ako panatag, malamig na tugon ni Jingqi, huwag mong labis tansyahin ang kapangyarihan ng iyong profound level weapons maghihintay ako rito at titingnan kung talaga ngang mamamatay siya. Hintayin na lang natin siyang mamatay bago tayo umalis, sang-ayon ni Yin Hui, mas ligtas iyon. Sa lahat kasi masyadong kakaiba ang batang iyon. Hindi natuwa si Roulong ngunit di na rin siya nakipagtalo bahagya lamang siyang bumantong. Hininga at uminom mag-isa tinamad na siyang pansinin ang iba. Samantala nakaupo nang nakaluhod si Yun Xiao sa gitna ng siyam na dambuhalang gintong bandila mula sa lahat ng direksyon ay dumadaluyong ang malalakas na alon na nagiging mga bilog na ripple, ang ganitong uri ng kapangyarihan. Umayon ang katawan niya sa agos ng gintong alon at unti-unting nakikisabay sa ritmo halos. Matunos siya rito nagiging malabo ang isip at nagiging di matatag ang kalooban. Napakakakaiba nito, mabilis siyang nagising sa sarili agad siyang bumuo ng incantation gesture at sumiklab mula sa katawan niya ang mga demonic rune upang protektahan siya. Marami sa gintong alon ang nilamon ng Mo Matrix ngunit ang ilan ay bumalik at agad naging magulo ang enerhiya sa buong espasyo. Ang mga gintong alon na ito ay liwanag. Itinutok niya ang daliri sa ere at sumibol ang isang dilaw na liwanag na lumaki at kumislap. Iyon ang Great Sorrow Sunset Cloud Mirror sa pamamagitan ng incantation gesture na hati ito. Sa dalawa, naging apat at di nagtagal naging di mabilang na salamin na nagsama-sama at naging 12 ng prism ang dahan-daang bumaba at pumulibot kay Yun Xiao. Tumama ang mga gintong alon sa prism at agad na bumalik-balik kaya naging magulo ang buong espasyo at nagsimulang manginig. Protektado si Yun Xiao ng higit 10 salamin at walang ni isang ripple ang pumasok sa paligid niya. Iyon ang pinakamatatag na lugar habang sa labas ay nagbabanggaan ang mga ripple. Sa ibabaw ng dagat biglang nagbago ang mga alon sa paligid ng Golden Flag of Chaos naging magulo at iba-iba ang hugis. Anong nangyayari? Napansin agad ng lahat at nagsalita si Roulong, wala iyon si Li Yun Xiao ay buong lakas na lumalaban sa kapangyarihan ng pagtunaw ng Golden Flag maaaring tumagal pa pero walang saysay pa rin. Hindi ganoon kasiguro sina Yin Hui, sana nga ay ganoon, malamig nilang tugon. Medyo na si Roulong at umirap, kung wala pala kayong tiwala bakit pa kayo pumunta rito sa North Sea para hiramin ang array? Ngumiti si Yin Hui, ang pag-iingat ang magulang ng kaligtasan hindi dahil wala kaming tiwala sa iyo kundi para masiguro lang ang lahat. Sa loob ng Golden Flag nag-iisip si Yun Xiao. Ang liwanag mula sa siyam na bandila ay naibabalik ng Sunset Cloud Mirror kaya nagbabanggaan ang dalawang puwersa at hindi nawawala kaya unti-unting naiipon ang enerhiya hanggang sa umabot sa sukdulan. Parang damang Great Sorrow Sunset Cloud Mirror kayang hamarang pansamantalang ngunit kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig tiyak na mababasag ito. Kung magpatuloy ito isa sa siyam na gintong bandila o ang Sunset Cloud Mirror ang unang masisira subalit kanina nang pinagsama ko ang tatlong seal para atakihin ang bandila hindi ko
Man lang ito nasugatan mukhang ang Sunset Cloud Mirror ang unang bibigay. Nag-alala siya kaya inangat ang kamay at lumabas ang Tusita Heavenly Peak bilang 5. Kulay na liwanag na bumagsak sa isa sa mga bandila. Boom! Nabasag ang bandila at naging libo-libong gintong tuldok ng liwanag ngunit sa isang iglap muli. Itong nabuo na parang dati. Nagbago ang mukha ni Yun Xiao na intindihan niyang ilusyon lamang ang siyam na bandila at iisa lang ang tunay. Ginamit niya ang lunar pupil at nakita ang kakaibang isa na tawa siya at ibinagsak ang Tusita Heavenly Peak. Tingnan natin kung makakabuo ka pa ngayon. Boom! Muling nagkalasog-lasog ang bandila ngunit agad ding nabuo muli na parang walang nangyari. Ano? Nagulat si Yun Xiao at doon lang niya na lamang maging iyon ay ilusyon rin at ang tunay na bandila ay lumipat na sa tabi nito. Kaya pala lahat ng siyam ay ilusyon at sabay ring totoo. Mas malaki ang problema ngayon. Nagbago ang kanyang ekspresyon maliban na lang kung kaya niyang wasakin lahat ng sabay-sabay. Hinding-hindi niya mababasag ang array. Habang patuloy na naiipon ang liwanag kahit mabagal, darating ang oras na aapaw ito kapag nabasag ang Sunset Cloud Mirror. Tiyak na dudurugin siya agad. Ngunit ang akumulasyon ng mga alon ng liwanag ay pwede ring tumama sa siyam na bandila. Kung sabay-sabay kung ilalabas ang siyam na atake kapag hindi na makayanan ng mirror, mataas ang tsansa ng tagumpay. Tinawag niya sina Cheo at ang iba mula sa Divine Realm tablet. Ipinaliwanag isa-isa ang plano at hinati ang mga tungkulin. Inilaan niya ang malalakas na puwersa sa tig-iisang atake at pinaggrupo ang iba gaya ng Heaven Patrolling Bull, Calabash Little King Kong, Icefiend Heart Flame, pati ang Water Immortal at Transcendent Cultivator bilang pangkat. Si Chen Yuyo at Sulaini ay itinira bilang reserba kung may mangyaring kakaiba. Maging si Muling Di ay dumating at nagsabi, halos perpekto na ang katawan kung ito mas matibay pa kaysa dati, bagamat di ko na ito mapapaunlad matapos ang 100,000 taon. Ang mabuhay muli ay isa ng biyaya. Nag-usap sila tungkol sa plano at nangako si Muling Di na magiging ikalawang linya ng depensa kung may aberya. Lalo pang nakahinga ng maluwag si Yun Xiao sa tulong nito at nagpatuloy ang paghahanda. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa Land of 10,000 Spirits at ang pagsasanib ng Demon Master Clone at Rainbow Stone na ayon kay Lingmo Di ay halos imposibleng paghiwalayin sapagkat noon pa ay kinailangan ng buong mundo at napakaraming sakripisyo para hatiin ang Demon Master. Bagamat imposible, nagpatuloy sa paghingi ng paraan si Yun Xiao at kalaunan napunta ang usapan sa misteryo ng True Dragon Dharmakaya na hindi matukoy maging ni Cheo. Natawa si Lingmo Di, napakaraming bagay na nakakawili kung may pagkakataon gusto kong makilala ang taong iyon. Ako rin, asar na sagot ni Yun Xiao, hindi ko lang maintindihan bakit lagi niya akong ginagaya. Para dein ako, hindi ba niya alam na sinisira niya ang pangalan ko? Ang reputasyon ay tulad lamang ng ulap na dumadaan, sabi ni Lingmo Di, huwag ka nang masyadong mag-alala tungkol doon.